babagsak ang napakalakas na ulan ngayong araw dito sa Agusan del Sur. Hindi kami marunong lumangoy guys at wala kaming mga life jacket. Mas grabe pa yung nakasulat kasi ang warning niya is matinding pagbagsak ng ulan at pagguho ng lupa. Chat guys, alas 5:30 ng umaga. Dapat alas 5 nakaalis na kami pero wala pa talaga yung bangka. Mapay po, maraming salamat mama. Thank you. Salamat pa. Magbalik yun ni pa. Area. Tara. Abot na yun, guys. Wala, napilin. Hello? Hello? Bigyan ako ng bigas. Look. 25 kilo. Hello. Guys, help. Help. Wow. Look, you see me? See how can mommy be weak. Hug me. Guys, wala si Chico. Where's Chico? Ano mo? Guys, gising na kami ng alas 4. Actually, hindi ako nakatulog ng maayos ngayon. Kasi, alas 12 ng gabi, pumasok yung message kagabi. Merong alert na babagsak ang napakalakas na ulan ngayong araw dito sa Agusan del Sur. So, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Pati mga kasamahan ko, andito tayo sa Agusan Marsh, kung saan nakatira tayo sa gilid ng sapa, no? At tumataas yung level ng tubig biglaan kapag ka mga ulan. Hindi kami marunong lumangoy guys at wala kaming mga life jacket. Kaya gumising kami ng umaga, napakaaga, nagpa-request kami agad ng malaking bangka para ihatid na kami sa pier. Kasi kinakabahan kami guys, natatakot kami na baka bumagsak yung ulan. Maabutan tayo ng baha dito sa Agusan Marsh. Hindi pa dumarating yung ating bangka. Time check, alas 5 na. Gising na kami ng alas 3 guys. Hindi na ako nagbihis, nakapantulog lang ako guys, naghilamos ng toothbrush, nakapantulog, mag-sunblock natin analyst. Ayan, tapos na ako maglagay ng sunblock. Ang mga kasamahan ko, nagkakape na sila ng mabilisan dahil papunta na yung malaking bangka. Alam nyo kasi guys, yung ulan ngayon, very traitor na, no? Hindi mo malalaman na babagsak siya pagka tumunog yung isang buti ng ulan. Bigla na lang babagsak talaga. Ngayon, never kami nakatanggap ng red alert sa cellphone namin. Lahat-lahat ng cellphone namin, sabay-sabay na nag-alert kagabi. Alam niyo na yung bagong ano natin yun sa cellphone na kapag merong mga weather conditions na extreme, nag-a-alert yung mga phone. Meron siyang sariling alarm. So, kagabi guys, talagang sabay-sabay yun. Natakot ako kasi akala ko kung anong alarm. Ang lakas. Sabay-sabay namin na-receive. Ngayon, alam ko na yung mga ulan ngayon. Kahit na hindi pa matinding pagbaha, guys, bagsak ang mga ulan ng klase ng ulan yun. Ngayon, mas grabe pa yung nakasulat kasi ang warning niya is matinding pagbagsak ng ulan at pagguho ng lupa. Imagine. Kaya, naku, na tayo magpatagal-tagal pa guys. Uwi na talaga tayo nito. So, ginising na namin. Lahat ang una kong ginising si Madam Tenggoods talaga. Sabi ko sa kanya, we have to go home. Kailangan natin umalis. Paalam na tayo sa mga magulang ng Maring Island. Tulog pa si Maring Island. Pero nagpaalam kami sa kanya na maayos kagabi. Kasi nga, pagod siya guys. At hanggang umaga, 2 araw na siyang paikot-ikot dito sa kanilang piyesta sa Agusan Marsh. So, naiintindihan ko, sobrang pagod niya talaga at kulang siya sa tulog guys. Hindi niya na kailangan magbangon. Bahala na. Yun naman ang maganda iba sa mga yung komportable kayo sa isa't isa. Tapos, alam nyo na hindi nyo kailangan mag-explain ng madami. Laban sa laban, guys. A few moments later. Time check, guys. Alas 5:30 ng umaga. Dapat alas 5 nakaalis na kami pero wala pa talaga yung bangka. Medyo malamig yung hangin. At ang ingay ng mga manok. Ginigising na ang buong Agusan Marsh, guys. Alam niyo naman yung mga manok. Oh, parang globe yan. Malakas ang Wi-Fi connection.
pag tumilaok yung isa, titilaok ang lahat. But ganito ang itsura dito sa Agusan Marsh ng 5:30 ng umaga. Maganda yung simoy ng hangin naman, payapa. Pero katulad nga ng sinabi ko, hindi natin basta-basta maliitin, no, yung mga alert. Okay lang sana kasi nakasabi doon 2 lugar. Kaso talaga isa sa lugar ang target ay etong lugar ng Agusan. Kaya huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Naantay ko marinig yung yung tunog ng bangka, malaking bangka. Meron kasi kaming meron kaming life vest. Usapan namin ni Madam Tendils nung dadala kami ng life vest talaga na amin. Kasi alam na namin basta mga tubig-tubig, no? Pero yun nga, hindi namin nadala, na iwan namin. Kaya ngayon pinakabahan kami ng bongga. Dami, asa naman ang bangka? Naingnan naman daw ito gabi eh. Alis na tayo guys. Andyan na ang ating sundo. Mama, pahag. Mabay po. Maraming salamat, Mama. Thank you. Nag-enjoy mo sa amo ang presensya? Ay, ano man? Kasi wala lang kay choice mo ba, no? Bye-bye, ma. Guys, alis na tayo. Paalam, Agusan Marsh. Paalam, pamilya ni Maring Ailen. Day, Ailen! Bye, ma. Alis na tayo. Ayan na guys. Alisan na ang mga tao. Tae. Bye-bye. I love you. Dagang salamat. Dili man ni last time, no? Wala man ka na purga na mo. Baka pala ayaw niya kaming pabalikin, pero sabi ko sa kanya kahit hindi niya kami pabalikin, alam ko naman dito. So wala na siyang choice. Sabi ko pagdating ni Maring Sara ng Pilipinas, puntahan namin. So, medyo busy si Maring Ailen kan madaming guys, maraming nagpapaalam. Kevin Costner. Wow! Ito na yung water world ng Pilipinas guys, ang Agusan Marsh. Ayan, kaya huwag na tayo magtanong bakit water world. Nakikita naman, di ba? Sakay na, sige na. Alis na tayo guys. Ano siya, ay salamat, wala na ko pagkanunon. Milang, ay siya, ay salamat, wala na kanunoy. Ay maninay, daganit ko sa buhawi, muli na may. Bye-bye, te. Maraming salamat Agusan Marsh sa pagbigay sa amin ng magandang memory. Maraming salamat sa lahat ng mga taga-Agusan Marsh na nasa abroad. Nag-enjoy po kami sa lugar ninyo. Maraming salamat po. Sana ay nag-enjoy kayo sa mga video natin dito. Isasama ko po yung ating mga drone shots. Ayan. Para naman makita ninyo ulit ang Agusan Marsh kahit dito lang man guys, no? If kayo ay taga-Agusan Marsh, let me know, comment down below. Dagang salamat. Nag-enjoy din, di ba? Sabi ko sa iyo, pag hindi masyadong naplanuhan, masaya. Yes. Thank you. Kaya kami nagplano. Sana nagdala kami ng kasiyahan sa inyong Kayo ang nagdala ng kasiyahan. pakipaalam kami kay Kapitan. Ina si Kapitan Day, dagang salamat Day ha. Alis na kami iwan. Di ba uwi na din kasi si Maninay guys ngayong katapusan. Mabuti na lang naabutan pa namin siya. So alis na kami. Kasi kung makabot sa ng Jinsan para to sa Sabang. Time check alas 7 ng umaga at prepared na ang lahat.
So, ang biyahe natin pabalik dun sa pinaka-pier talaga ng Agusan Marsh, guys, ay after 1 hour and a half. And then, diretso-diretso na yung biyahe natin. Kasi malayo pa, General Santos City. So, kapag tuloy-tuloy, mga 6 hours yung takbo ng kotse. Pero since kailangan natin huminto for breakfast tsaka lunch, most probably abutin tayo ng 8 oras. But, ang importante, hindi tayo gabihin sa daan dahil mas magandang magbiyahe kapag hindi madilim. Ayun. Lakaw na, sakay na. Ma-enjoy na gyud ni Manina yung kahilom. Bisita man si Mama daw. Sa side ni Papa. Bisita ninyo pala. Okay. Ala, Mama! Kaya ano na, pre mo. Ala, Madam! Matagal mo sila, Madam. So, loading na tayo, guys. Yan po yung sasakyan namin. Yan din yung sinakyan namin papunta dito kasi madami kami. And eto lang mismo yung bahay ni Maring Aileen. Sa harap lang mismo. Kasi dito kahit saan naman pwede ka talagang pwede ka namang kumuha ng mga pasahero. Wala namang sinabing bawal. So kunyari dito medyo mahirap bumaba dahil basang-basa yung lupa, pwede dun sa unahan. Wala namang rule. Ayan na, nanonood na yung mga tao sa paligid kasi alam nila aalis na yung mga pinakamaingay sa Agusan Marsh. Nawindang ang Agusan Marsh sa presensya ng mga taga-Jensen at Davao. Nag-ingay kami dito, guys, ng 2 araw. But again, ang dami kong natutunan, ang dami kong na-enjoy, ang dami kong nakitang bago simula dun sa paglagay ng paon sa tubig, no, at tatakpan ng water lily para lang makadakip ng isda dito. Ang nalaman ko na dito pala sa sapa ng Agusan Marsh, merong 4 na klaseng isda. Merong puyo-puyo, merong karpa, merong janitor fish, merong hito, at meron pa palang tilapia. Buaya, wala kaming nakitang buaya. So negative tayo dyan. Huwag tayo makinig basta-basta sa chismis. Sabi nila dahil dito daw nakita si Lolong, yung pinakamalaking buaya sa Pilipinas, ay baka daw naiwan yung kanyang mga anak at apo at asawa at kabit dito sa sapa ng Agusan Marsh. Pero wala naman kaming nakita. Ahas, wala din kaming nakita. Ayan. Okay naman yung maliit nilang bangka. If pupunta kayo dito, 2 lang kayo at gusto nyong gamitin yung maliliit na bangka, pwedeng-pwede. Ayan. Hindi masyadong pinupuntahan ng mga turista, so wala talagang turista dito, guys. Kami lang yung turista. By the way, kaya nga tuwang-tuwa yung mga bata dito sa Agusan Marsh kasi meron silang bisita. Ayan, na dumating. At ano pa ba, natutunan ko yung klase ng pamumuhay nila dito sa Agusan Marsh na dapat pala yung mga bahay ay merong kayawan o yung mga grupo ng kawayan sa ilalim para kapag biglang taas yung tubig, lahat ng bahay ay lumulutang. At another pa sa natutunan ko ay posibleng mag-change location ang bahay mo o yung address mo. Pag dito ka nakatira sa Agusan Marsh, you are free to change your location. Kasi pag lumutang-lutang yung bahay mo at lumipat sa kabilang kanto, pwede lang ganun. Okay ka nang lumipat yung bahay mo doon. Ayan, ang galing, no? Ang galing-galing. When it comes sa mga tubig, may tubig po sila dito. Pag malinis, bumibili sila mineral water. Kapag naman yung pangligo at saka panglaban nila galing po sa sapa. Kuryente, meron po silang linya ng kuryente dito. Mga bilihin, mas mahal po siya kasi kailangan pa siyang itawid gamit ng mga bangka. So another gastos yun. Ang gamit ng bangka nila is motor. Binibilan nila ng gasolina, 75 pesos kada litro. Ano pa ba yung mga natutunan ko dito? Nagtanim sila dito, nagsasaka sila dito ng mais. Kaso sometimes failure nga yung mais dahil inaakyat po ng daga. Kung hindi naman kinakain ng daga ay binabaha. Ang prutas po nila dito, wala akong nakitang prutas. Meron silang lokal na prutas pero hindi naman siya tumubo. Kaya hindi ko alam kung ano ang itsura. Okay? Ang kanilang mga hayop dito, manok, baboy, kalabaw. At meron po silang mga kulungan na lumulutang-lutang din. In kaso na bumaha, lahat ng mga hayop ay makakasurvive. Marami pong bata dito kasi malamig paggabi. Maraming anak kasi malamig paggabi, no? But sabi nila kahit daw medyo challenging ang buhay dito na side ng Agusan Marsh, masaya sila at ayaw nilang lumipat sa syudad. Kasi dito, payak yung pamumuhay at kahit na kangkong, guys, meron silang pang-ulam kung walang-wala talaga. Ayun. So maraming salamat Agusan Marsh. Maraming salamat. Nag-enjoy kami. Sobrang worth it ng trip na to, guys. One of the trips that I will always remember dito sa Pilipinas. Together with Baguio, together with Siquijor, and now we have Agusan Marsh. Of course, courtesy of Maring Aileen. Ayan siya.
Thank you kaayo. Dagang salamat. Papa, bye-bye po. Bye-bye, Papa. Thank you pa ha sa sa mapagpangga. Sa pag-asikaso, sa pagpakaon. Balik-balik daw mo dali. Salamat pa. Magbalik yun ni pa ha. Tandaan yun na ako na pa. Pohon-pohon. Insyaallah, insyaallah. Day, bye-bye. Dagang salamat. Amping ka ha. I love you. See you. I love you. Thank you. Pagunit ko. Okay, okay. Pagunit ko gambi. Diba si mamumu ta ba? Ay, feeling Destiny Princess. Ikaw lang yun nakagunit sa akong kamot. After 2 years. Salamat. Dito tayo guys. Dahan-dahan kasi basa yung kahoy. Ayun. Op. Salamat kuya. Alright, exactly 1 hour and 30 minutes you guys. Dumating din kami sa aming pantalan. Palabas ng Agusan March. So mabuti na lang at hindi kami naabutan ng ulan guys. So far so good. Medyo makulimlim na pero hindi naman talaga bumagsak yung ulan pa. Siguro anytime ngayong araw natitingnan natin. At lalapag na muna yung barko. Tama ba? Ano ba yung term kapag sa barko ang ano natin? Dadaong. Ayun, dadaong muna ang barko. So, ngayon yung bangka namin guys, siguro mga 30-40 kami nito. Pero parang makasya pa dito mga 60-70 kasi malaki siya. So, ayan na ang aming bababaan dyan na area. Tara. Ma! Okay na! Abot na yun, guys! Dumating na tayo, guys! Aray. Sorry. Gabaan lang din kasi. Ang karma talaga hindi nag-iingay. Nasa mong baba, okay? Good morning, ay pamahaw din sa inyo, ha? A few moments. Wala, nabilin! Okay. Ka-disembark na ang lahat. Nakababa na ang lahat. Dadalhin na natin ang gamit sa kotse, guys. Sana ba yung ating kotse? Gamay yun, ito gamay lang, oh. Eternity later. Guys, breakfast time. Hindi na ako nag-vlog kanina kasi medyo gutom na talaga. But tumigil kami dito sa area ng Moncayo, I believe. At dito kami kumain ng breakfast. Nakakatuwa kasi yung kanilang kanin. Ang kanilang kanin ay naka-serve. Kaldero yung ibibigay. Sabi nila yung Kaldero yung ibibigay sa iyo guys kapag kumain ka dito. So siguraduhin mo na naubos mo yung isang kalderong kanin. Sabi ko, hindi ko kayang ubusin. Pagbigay nila ng kaldero. Guys, 3 kutsara lang ang laman. Isang kaldero ng kanin. Kano isang ganyan? So, hindi ko alam eh. Baka 20. 25. Hindi ka. Ala! Hi guys, time check alas 5 ng hapon. Buhay pa naman kami sa awa ni Lord. Nakasurvive pa kami sa aming biyahe. Akala ko darating kami sa Jensa ng alas 4 pero alam niyo naman mayroong mga unexpected na mga stopover ang mga Destiny Princess, ang feeling Destiny Princess. So nag-convoy kami sabay ni Madam Toots and siblings. Shout out, big shout out kay Madam Toots, kay Sis Love and family. Hello, maraming salamat for a wonderful 3 days, 2 nights natin na pagsasama. And of course, big shout out kay Maring Aileen Caleb Lap at sa family dyan sa Agusan Marsh
for welcoming us and accommodating us. Daghang salamat yun ninyo mga taga-Agusan Marsh. We will never forget the time we've spent there, and inshallah makabalik kami in the future. Ayun, pumunta kami na maiingay guys, bumalik kami na wala na halos boses, kakatawa, kakasigaw, sobrang enjoy. At ngayon si mama, ayan, relax na lang. Mga team walay ligo. Kasama natin si Boss Jerry, Madam Ten Gibbs in the house. Guys, hindi na makaya. Bye guys. Magpa-admit na yan siya guys, sobrang pagod niya. Kasi di ba alas 6 kami ay... Ko kayo kami kagabi. Oo, nakita ko. 7:20 kami umalis. 7:20 ba tiyo or 6:20? 6:20 sharp umalis na kami. 5 a.m. naging 6:20. Okay lang, not bad. Yes. So 6:20 nakaalis kami sa bahay ni Madam Ten Gibbs, ni Madam Maring Island. Tapos dumating kami mga almost 8 a.m. dun sa may Pantalan na Agusan Marsh. And nag-breakfast kami around mga 9 a.m. Nakakain na kami ng breakfast, apakasarap. Then diretso-diretso ang biyahe namin. Hindi na kami nag-stop after that. Then we had our lunch sa Tagum. Of course, maraming salamat sa invitation dyan sa family ni Madam Toots and siblings. Thank you po sa pag-accommodate sa amin. Kahit ako guys, maubusan na po ako ng boses. Kasi nga, grabe, tawanan, sigawan, laro. Grabe tayo lalo na tayo mga Pinoy, no? Kahit na malapit lang, parang bakit nagsisigawan. So ngayon, tapos kaming kumain ng lunch namin, siguro mga alas 2 na kami nakaalis or alas 3. At ngayon, nandito na kami from lunch, nagdiretso na kami, nagkahiwalay na kami mga convoy ng sasakyan. Sila Madam Toots ay dumiretso na sa bahay nila, kami naman ay pauwi ng Jensan. So, I believe we have like 2 hours to 3 hours left to go. We're trying to kill that time. Huminto kami ng 2 beses for toilet break and coffee break. Yan. Hindi naman kami mahilig sa kape, pero for the char. Kasi ang nagkakape ang driver, si Boss Jerry. So, bumili kami ng 4 kami naghati dito. Si Madam Ten Gibbs, si Mama, ako. Yan, tsaka si Ate Bal. Ngayon, wala pa kaming ligo guys. Nakapantulog ako. Si Mama nakapantulog. Ay hindi, nakabihis si Mama. At ang liig ko guys, ang sarap na talaga ihiga sa kama. But ito yung mga aftermath ng mga long travel, no? Ito yung nakakapagod, yung pauwi. Yung papunta, quite exciting kasi hindi mo alam anong mangyayari. First time mo sa isang lugar, marami kang nilook forward. And then during the whole travel, masaya kasi marami kang na-experience na bago. And then ang pinakalas is yung pagod. Diyan mo mararamdaman yung pagod pag pauwi na sa bahay. So mabuti na lang ngayon ay Biyernes, kaya medyo kalma-kalma. Inaya pa nga nila kami guys na dumiretso na naman sa rest house. Sabi ni Madam Ten Gibbs, diretso tayo sa rest house nila. Sabi ko, kayo na lang, mag-bus na lang ako, pakibaba ako dyan sa kanto. Hindi ko na kaya guys. Pwede mo matulog lang. Para, hindi pwede yun. Alam ko na yan. So guys, so we're trying to kill the time na lang, cellphone. Then ako din nanonood ako ng movie dito. Buti na lang dinala ko yung aking phone holder. At yun lang, pahinga lang saglit bago magbalik bukas sa bakbakan na naman guys. So nakita namin na sinishare ni Maring Island Caleb itong aming mga post. Kasi during the time na nandun kami, hindi po talaga siya nag-vlog. Hindi siya nag-content kasi nga sobrang busy niya. Siya ang major sponsor, no, sa piyesta ng Agusan Marsh. At nagsispend time siya kasama ang pamilya niya. Kaya understandable na yun. Gusto niya din nag-spend time kasama kami. Kaya hindi talaga siya naglabas ng camera niya. Grabe. Very accommodating. Sabi niya, huwag kayo mahiya mag-vlog, huwag kayo mahiya mag-video. Very welcoming guys, very accommodating talaga.
napaka-supportive niya pa. Sabi, Princess Higa, Madam 10 Gifts, kung gusto niyo mag-vlog, dali. Meron akong ikuha na barko-barko, ano daw yung bangka. Meron akong ikuha na bangka, dali. Sabi, tawag nito, magsakay kayo doon. Tingnan ninyo, mag-ikot kayo, mag-tour kayo dito. Umagang-umaga, guys, no? Napakagaling, napaka-accommodating, sobra-sobra talaga. Alam na alam ni Maninay yung buhay namin as content creator, kaya naman napaka all out niyang magsuporta ba. Pero hindi lahat ng content creator ganyan na todo support sa ibang content creator, kaya nakita ko talaga na ano siya, very approachable ba na tao, tsaka hindi siya madamot ba. Nakita ko may tinuturuan din siya, guys. May pamilya niya, ina-assist niya din pag mayroong gustong magtanong, magpaturo about content creating. Maganda yung ganun na ugali, yung hindi ka madamot sa skill mo, kung ano yung alam mo pa, hindi mo ipagdamot. Kaya syempre, natutunan mo lang man din yan from the ground, diba? Bakit mo man ipagdamot yan? So, pahinga lang tayo konti, guys. I-update ko kayo mamaya. Tumawag na si Calvi, sabi na antay na daw ako pa uwi kasi binilang yung araw. Ang paalam ko, 3 araw ako magtatrabaho. Sabi niya, okay ma'am, basta 3 araw lang ha, wag 16 days. 1,000 years later. Ito, wait. Tulungan mo si mama magkuha ng gamit, please. Guys, dito tayo, kaya nandito na tayo. Hi! Salamat. Dumating na tayo, guys. Alam nyo, masaya ako, guys. Hello! Hello! Bibigyan ako ng bigas. Look! 25 kilos. Madam to, sino ba talaga inaanak mo? Pabor-pabor kanina, tunga ka. Maraming salamat, Madam Tots and family. Bigyan ako ng 25. Tulungan kita. Ilagay ko maghingi, tulungan lang kita. Master! Ako lang. Kaya sa naman eh. Pasok natin ito. Dara, guys. Guys, wag niya siya bigyan. Welcome to my home. Tignan niyo anong bago. Tararan! Hi, Nak! Ay, guys, help! Help! Pwede lang ipatungan, friend. Lalimpyuhan na. Bless, bless, mama, bless. Wow, ganda ng bahay niya, guys. Tingnan niyo. Yummy! Bless, bless. Bless mommy, bless mommy. Bless, bless, mama. Ay, bigyan ako yung mama. Na. Ay, I give you that dress. Wow, 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 wow. Up, you see me? Say hug and mommy will wait. Hug me back. Yummy! Yummy! Hi! Hello! You miss mommy? Uy! Uy! Deadpool! Dito pa si Spider, oh. Oh, grabe. Where's Chico? Are you happy enough? Chico is where? Guys, wala si Chico. Where's Chico? I don't know. Where is si Deadpool? Oh, like, hi. Where did you see? Hindi lagyan si Chico. Ay, si Chico pala. Really pretty siya pre. You're so happy. Mama, memory yan eh. Hi, ito. Madam, pasok natin tong ating gamit. Dalhin mo lang yan doon. Okay, balik pa yan sa shop niya. Ito? Oo. Mom, did you pay? Asas! Mom, did you pay? Wala pa po. Naka-on ang aircon. Wow! Wow. Wala na tayong naiwan. Ay, ang wine ko. Di ba, Jer? Meron ako, Jer? 5? Yes, salamat. Bigyan mo ako doon, guys. Pasok mo agad doon sa loob. May, meron pa, May. 5? Apo. Tsaka yung plato na brown kay Mother Sue. I think kay Mother Sue or kay Madam 10 Jibs. Ay, kay Madam 10 Jibs yan. Kaagang Ingatan mo yan kay masyadong mahal. 3. Pag 5 daw eh. Wow, maraming salamat Sir Joel, Madam Toots and family. Thank you po. Organic mangosteen with calamansi juice, fresh and made from Agusan del Sur. Ayun. Maraming salamat.
Bahay na kami. Maraming salamat everyone. Agusan Marsh, we are home. Thank you. Maganda ba? Malinis? Yes. Salamat. Sino nag-sponsor? Secret. Auntie yan. Dito kulang pa dito. Sino gusto mag-sponsor? Ay, meron pa yun, oh. Ha? Meron pa yun, oh. Gusto mo sponsoran kita? Oo. Graba lang guys. Kaya mura lang. Sponsoran mo ako dito. Graba lang yan. Maganda dito graba. Graba lang. Bye-bye. Ganda yung bahay mo sis. Pang mayaman na sis. Salamat. Abuti may nakabili ka ng bulb. Bakit yung bulb? Ano yan, Shopee? Shopee. Kapara dyan na. Ready na kami magpasko. So ang kulang ani is lamp dahil sa poste ka. Sige, lamp na bilog ay box. Yung box. Napan na yan. Okay, let's go. Anong pa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Makaturo ka naman. To wall. Okay, bye-bye. Bye. Para hindi kayo ba, sundin mo yung advice ko sa'yo. Ay, mag-inom ka ng luya, ha? Bye. Ala, nabili na akong ano? Akong sunglasses. Wait lang, tanongin ko muna si mama. Dito na yung binili ko na dun sa may surplus. Naalala niyo yun guys. So brand new pala siya. Akala ko nagamit na. Charara. Ay. Sorry. So papahugasan na lang natin. Tara lagay natin sa kusina guys. Okay. Okay. So, meron tayong bagong addition sa kusina. Ito para sa sabaw, May. Sa sabaw. Sabaw, gulay, pritong itlog. Ito din, pag nagakuha ka ng ayaw mo na isali yung sabaw para sa spaghetti, para sa itlog. Pag nagalanyan ka ng ito, galing yan. Galing ni May. Hugasan May ha. And then, ito yung gamitin natin dyan. Oh. And then, ito din, bagong bili ko guys, 200 pesos. Ito ay pok-pok. Hindi pok-pok sa kanto, kundi pok-pok sa kusina. Ito ang gagamitin natin, pang pok-pok sa mga bawang at sa mga walang utang na loob. Ayan. Nabili namin dun sa highway, pabalik ng Jensan. Ganda niya, no? Ito daw ay gawa sa kahoy ng sampalok. If I'm not mistaken. Maliit lang muna. Kasi naisip ko, pag gumagawa kami ng mga luto na kailangan ng bawang, yung bawang guys, tumatalpot. Anong Tagalog ng talpot? Talsik? Ha? Tumitilapon. So, eto, hindi na matapon yung bawang kasi meron na tayong papaya, pok-pok. Pok-pok ang lahat. Tapos, binigyan kami nila ng gusto natin man. Dahan-dahan naman ha. Okay. And then, pakita ko sa inyo guys. Eto, binili ko dun sa... Binili ko to sa Hills View. Dun kami kumain ng breakfast. Concentrated mangosteen at calamansi. Pwedeng ihalo 3 kutsara sa isang maligamgam na tubig or mainit na tubig para gawing tsaa. So, gagawin ko to para sa amin ni Mama. And then, bumili ako ng mangosteen fruit wine. Classic with 7% alcohol para kay Mama. Oh, social ni Mama. And a blend of sweet wine with high nutrition and rich in antioxidants. Limited edition from Hills View as well. 200 pesos, murang-mura. This one is 350 pesos din or parang 450. But this one is homemade din from Agusan del Sur. Maraming salamat. Ayan. So, yan lang. Ito masarap, patikim natin. Ito naman, juice lang yan siya. Patikim ko kay Maymay at saka kay Ban para matikman nila yung mangosteen na merong calamansi. Si Maymay una. And then si Bani ang next. Sarap. Sarap no? Si Bani naman. Okay guys. Hindi ako makabihis, nakaligo agad eh. Nalak pala yung susi ko sa loob ng kwarto. So, time check 8:00 guys, no? Pero, hindi muna ako matulog agad ng pahinga kasi lutuin ko muna itong pasta, spaghetti. Para bukas yung sauce na lang yung gagawin. Hindi masyadong matagalan ng luto bukas para ito na yung breakfast ng mga bata at saka lunch. Paborito nila yung spaghetti, kaya breakfast at lunch.
Yung sauce niya, pwede bukas gagawin. Yung pasta ngayon, para kinabukasan, hindi tayo masyadong mapagod sa pagluto. So, nagpakulo lang ako ng tubig. Kumukulo na. So, gagawin na natin ito.